Kayo kasing mahindi nakatapos tulad ni Ate Elena, hinding-hindi ninyo may intindihan pero kaming manaktapos sa magagandang universidad. Iba talaga ang level ng usapan namin. Pasensya na, ate, pero hindi mo talaga malalaman yan habang buhay. Ito ang tila patalim na salitang binitiwan ni Isabel, ang hipag na 1 taon palang kasal, sa kanyang bayaw na si Elena, na magdamag na nakandakuba sa paghahandaan para sa bagong taon. Sa sandaling binitiwan ang mga salitang iyon, tila nagelo ang hangin sa sala. Si Elena, nasuot pa ang kanyang apron at hawak ang basahan, ay natigilan at walang kaimik-imik na nakatayo. Habang lahat ay nakakatinginan at hindi alam ang gagawin, isang malakas na kalabok ng baso ang umalingaw-ngaw kasabay ng pagtayo ng kanilang biyenan. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka para malitin siya? Itikom mo yang bibig mo. Ang lamat na nagsimula sa isang pagkakamali sa salita sa umaga ng bagong taon ay unti-unting magbubunyag ng mga katotohanang hindi inaasahan. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring i-like at mag-subscribe. Naway mapuspos na kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Heto na ang kuwento para sa araw na ito. Alas 4 ng madaling araw, bisperas ng bagong taon, si Elena ay nasa lababong kusina, nahuhugas ng gulay. Nanginginig ang kanyang nga kamay sa lamig ng tubig, pero hindi siya tumigil. Mabilis niyang ginayat ang labanos gamit ang mandoline slicer. Sakalan, kumukulo na ang sabaw para sa sinigang. Muling hinigpitan ni Elena ang talingang kanyang apron at bumulong sa sarili. Aray, ang likod ko, kailangan ko pang magprito ng lumpiang Shanghai, mag-adobo ng kangkong at tapusin ang lechon kawali. Kung bibilisan ko, baka matapos ako ngang alas 7. Bilisan na natin, bilisan, minasa ni Elena ang harina para sa empanada habang sumusulyap sa orasan. Sanay na siyang maghanda, negapagkain para sa 12 ng tao tuwing may okasyon. Maga alas 6 ng umaga, bumukas ang pinto ng master's bedroom at lumabas si Aling Cora na nakaduster pa. Lumapit ito sa kusina. Naku, Elena anak, gising ka na agad bago pa sumikat ang araw. Ang dami mo nang nagawa. Halika na, tulungan na kita. Pinunasan ni Elena ang kanyang kamay at ngumiti. Nay, gising na po pala kayo, pagod pa po kayo, dapat natulog pa kayo, ako na pong bahala dito, saglit na lang po ito. Umiling si Aling Cora at isinuot ang isang apron. Anak naman, paano ako makakatulog ng mahimbing sa kwarto habang alam kong ang manugang ko ay nakpapakapagod dito? Akin na yan, ako na ang maghihimay ng sitaw. Tumabi si Aling Cora kay Elena at nagsimulang maghanda ng gulay. Tahimik silang naktulungan. Maya-maya, maingat na nagsalita si Aling Cora. Elena, anak, maupo ka muna saglit dito. Po, Nay, 20 taon ka na sa pamilyang ito at sobra-sobra na ang hirap na dinanas mo. Alam ko kung gaano ka naktiis at nagsakripisyo. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Naku, Nay naman, bakit po kayo nagsasabing ganyan sa umaga ang bagong taon? Natural lang naman po sa panganay na manugang na alagaan ang pamilya. Hinawakan ni Aling Cora ang kamay ni Elena. Walang natural sa mundo, anak. Dumating ka sa pamilyang ito na walang-wala kami, lubok sa utang. Hinahabol kami ng mapinakakautangan ng asawa mo. Pero ikaw, sa murang edad mo, nagsimula ka sa maliit na karinderya para bayaran ang lahat ng utang na yon. At ngayon, tingnan mo, isa ka ng CEO ng isang malaking food franchise. Hinigpitan ni Elena ang hawa sa kamay ng biyenan. Lahat po yon ay dahil sa inyo, Nay. Kayo po ang nag-alaga sa mga anak ko para makapagtrabaho ako at lagi kayong nasa tabi ko para suportahan ako. Hindi ko po yon magagawa kung mag-isa lang ako. Utang na loob ko po sa inyo ang lahat. Namuo ang luha sa mata ni Aling Cora. Ano ka ba? Isa kang biyaya na hulok ng langit. Dahil sa isang manugang na tulad mo kaya nakaahon ang pamilya natin at nabubuhay ng marangal.
Maraming salamat, aking panganay. Umiling si Elena at ngumiti. Nay, pinapayak niyo naman ako. Masaya po akong maging anak ninyo. Kaya huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano at mabuhay po kayo ng matagal para sa amin hanggang sa maging 100 taon kayo. Okay po, pinunasan ni Aling Chora ang kanyang luha. Oh, anak, tayong dalawa, magtutulungan tayo para mabuhay ng walang kinai-inggitan. Itong malaki at magandang bahay na tinitirhan natin, hindi ba't galing din yan sa dugot pawis mo? Hey nako, itong pangalawa nating bunso, nakakasakit talaga ng ulo, napatingin si Elena sa biyenan. Nagpatuloy si Aling Chora. 1 taon pa lang siyang kasal. Hindi ba? Ang iba nga sa unang bagong taon nila bilang may asawa, kahit magunaw ang mundo, dapat kagabi pa nandito para tumulong magiwang ng sibuyas at bawang. Pero siya ni aninowala, paano siya nakakatulog ng mahimbing habang ang ate niya ay nakandakuba sa pagtatrabaho mula madaling araw. Pinakalma ni Elena ang biyenan. Nay, hayan niyo na po. Ganyan po talaga ang mga kabataan ngayon. Lumaki sa layaw kaya hindi pa alam kung ano ang buhay, may asawa o kung paano maghanda para sa fiesta. Umiling si Aling Chora. Anong bata? Hindi edad ang problema, kundi ang pag-ugali. Alalahanin mo noong ikaw ang bagong kasal. 25 ka lang nun. Isang musmos na nagsisikap alagaan ang biyenan. Hanggang ngayon, nadudurog ang puso ko kapag naaalala ko yon. Ngumiti si Elena. Nay naman, bakit po natin binabalikan ang nakaraan? Noong una nga po, nasunok ko lahat ng niluluto ko. Diba, si Isabelle, wala pa lang muwang yon. Pagdating ng panahon, kapag nakaanak na siya, matututo rin yon. Tiningnan siya ni Aling Chora ng may pagkaawa. Napakabait mo talaga, para kang isang martir. Ikaw na itong agrabyado. Pero siya pa rin ang kinakampihan mo. Nainis ako dahil sa sobrang bait mo. Inilagay ni Elena ang magulay sa isang lalagyan. Huwag na po tayong magsigawan sa umaga ng bagong taon. Baka lumayo ang suwerte. Dahil unang beses pa lang naman po niya, kakausapin ko na lang po siya mamaya. Pagbigyan na po natin siya ngayon. Nay, please. Hinaplos ni Aling Chora ang likot ni Elena. Anghel ka talaga, panganay ko. Kahit haluhugin mo ang buong mundo, wala kang mahahanap na tulad mo. Tumingin si Aling Chora sa paligid ng sala. Tingnan mo itong maluwag at magandang sala natin. Sa buong buhay ko, hindi ko pinangarap na makatira sa isang bahay na parang palasyo. Hindi ba't lahat ng ito ay nabili dahil sa prang pinagpaguran mo sa restauran? Iwinasiwas ni Elena ang kamay. Naku, Nay, pamilya po tayong lahat dito. Walang pera ko o pera ninyo. Pera po nating lahat ito. Tumango si Aling Chora. Dapat tama ang sinasabi natin. Ikaw ang nagtrabaho araw at gabi para mabili ito. Kaya bahay mo ito. Kanino pa ba? At yung kondo sa BGC na tinitirhan ng walang malay mong hipak at ni Marco, hindi ba ikaw din ang bumili nun? Binaligtat ni Elena ang nilulutong lumpia. Nag-isa ko po siyang bayaw. Nay, paano naman po, ikakasal na siya sa wakas. Bilang ate niya, natural lang natulungan ko siyang makaroon ng sariling bahay. Bumuntong hininga si Aling Chora. Anong tulong? Binili mo ng buo ang unit at hindi lang yon. Yung libo-libong tuition fee niya sa mamahaling universidad hanggang sa makapagtapos siyang masters, lahat yon galing sa bulsa mo. Alam kong lahat yan. Ngumiti si Elena. Napakatalino po ni Marco. Nay, hindi ko po kayang makita na hindi siya makakapag-aral dahil lang sa ilang libo. Sulit naman po ang investment. Tingnan niyo naman kung gaano siya naging matagumpay. Tumingin si Aling Chora kay Elena. Hindi lang pag-aral ang tinulungan mo. Yung magarbong kumpanya na pinagtatrabahuhan niya ngayon, hindi ba dahil din sa iyo kaya siya nakapasok doon? Kumunot ang no ni Elena. Ipinaliwanag ni Aling Chora, yung CEO ng kumpanya ni Marco, si Mr. De Leon. Matagal ka na niyang hinahangaan dahil sa tagumpay mo sa food industry mula sa wala, naalala ni Elena. Noong Food Expo po last year, nakakilala kami.
Nakuwentuhan kami sandali tungkol sa negosyo ko. Tumango si Aling Chora. Oh, yon nga, nung narinig ni Mr. De Leon ang kwento mo kung paano ka nagsimula sa baba at umangat, humanga siya ng husto sa pagkatao mo, ikinumpas ni Elena ang kamay. Naku, hindi naman po siguro. Sino ba naman ako para hangaan niya ng ganon? Mabuti lang po siguro ang tingin niya sa akin. Seryosong sinabi ni Aling Cora. Totoo yun. Si Mr. De Leon mismo ang nagsabi. Kung kapamilya, siya ngang isang masipag at matatag na CEO na tulad ni Elena, mapagkakatiwalaan ko siyang magtrabaho sa kumpanya ko. Kaya noong interview ni Marco, todo suporta siya, nagulat si Elena. Talaga po, hindi ko po alam yon. Wala siyang binanggit sa akin, patuloy ni Elena. Hinawakan ni Aling Cora ang kamay niya. Oh, pagkatapos, tinawag ni Mr. De Leon si Marco sa rooftop at sinabi, dapat mong malaman na nakapasok ka sa kumpanyang ito dahil sa ate mo. Huwag mong dudungisan ang pangalan niya at magtrabaho ka ng mabuti. Ganun ang sinabi niya. Namula ang mata ni Elena, hindi ko po alam. Wala pong sinasabi si Marco sa akin tungkol diyan. Umiling si Aling Chora. Lalaki yan, siyempre, sa tingin niya. Nakakababang ang pride na nakapasok siya dahil sa tulong ng bayaw niya at hindi sa sariling kakayahan. Kaya na nahimik na lang siya, pero sa luplup niya, habang buhay niyang tatanawin na utang na lup sa iyo yon. Kung hindi siya tao. Tumango si Elena. Mag-alas 8 na ng umaga nang bumukas ang pinto sa harap. Mula sa kusina, nakita ni Elena hawak ni Isabel ang isang panel na henpe. Bumuntong hininga si Aling Chora habang tumatayo. Masayang bumati si Isabel. Hi, Nay, nandito na po kami. Happy New Year po. Maikling sumagot si Aling Chora. Oh, nandiyan na pala kayo. Sikat na ang araw. Ang aga niyo naman. Sumigaw ang asawa ni Isabel papunta sa kusina. Ate, kumusta po? Dapat po maaga kaming dumating para tumulong. Pasensya na po. Happy New Year po. Pinunasan ni Elena ang kamay at gumiti. Okay lang, Marco. Happy New Year din. Pasok kayo, upo kayo. Tumingin si Isabel sa kusina. Ate, ang sipag yun naman po. Pahinga muna ako, ha? Sumasakit ang likod ko sa biyahe. Tiningnan ni Aling Chora si Isabel pero hindi umimik. Tumango si Elena. Sige, Isabel. Pagod ka pa siguro. Pumasok ka na muna sa kuwarto. Patapos na rin naman ako. Ihahain na lang. Umiga si Isabel sa sofa sa sala at kinuha ang remote ng TV. Bumalik si Aling Chora sa kusina at bumulong kay Elena. Tingnan mo yon. Ang biyanan at bayaw niya, kanina pa nakpapawis dito, pero siya, pagkatapos bumati, diretso higa sa sofa, wala talagang balak tumulong kahit katiting. Pabulong na pinakalma ni Elena ang biyanan. Nay, baka marinig po kayo. Hayaan niyo na po siyang magpahinga. Okay lang po, kaya ko na po ito. Tiningnan ni Aling Cora si Elena nang may pagkaawa, naihain na ang pagkain. Matapos ang isang maikling dasal, nagsimulang kumain ang pamilya, pero si Elena ay hindi umupo. Pabalik-balik siya sa kusina, naklilekpit ng pinakamitan at nakinit na sabaw. Kumuha si Isabela ng adobong kangkong. Naku, ate, parang medyo maalat yata itong kangkong para sa panlasa ko. Hindi ko makain, siniko siya ng asawa niya. Ano ka ba? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Si ate ang nagluto niyan, pinakpaguran niya yan. Kumain ka na lang ng tahimik. Nakibit balikat si Isabel. Bakit mo ako sinisiko? Sinasabi ko lang naman ang totoo na maalat. May mali ba sa sinabi ko? Ibinaba ni Aling Chora ang kanyang kubirtos at tiningnan ng masama si Isabel. Pagkatapos kumain, inilapak ni Elena ang isang plato ng hiniwang prutas. Kumuha si Isabel ng isang piraso ng mansanas at kumunot ang no. Ate, ang kapal naman po ng pagkabalat niyo sa mansanas. Sayang yung laman. Sa ibang bahay,
ang nipis at ganda ng pagkabalat nila. Ang pangit po ngang gawa nyo. Tiningnan ni Elena si Isabel sandali pero hindi sumagot. Nagsimulang manigas ang mukha ni Aling Chora. Lumipait si Isabel sa sofa at nausimulang maukuwento. Alam niyo po, Nay, may kaklase ako nung college na asawa ng isang executive sa isang malaking kumpanya. Kakalipat lang nila sa pinakamahal na penthouse sa BGC. Tapos yung asawa niya, dalawa pa ang mamahaling European car. Nakikinig lang si Aling Cora habang umiinom ng tsaa. Itinaas ni Isabel ang kanyang boses. Tapos yung isa ko namang kaibigan, asawang doktor. 2 beses sa isang taon, nagbabakasyon sila sa Europe. Nakakaingit talaga yung mga pictures nila. Iba talaga kapag nakapag-aral. Maganda rin ang napapangasawa. Tiningnan siya ng asawa niya ng may pakailang pero hindi ito napansin ni Isabel. Tiningnan ni Isabel si Elena mula ulo hanggang paa. Saka, ate, ang baduy niyo po sa panahon ngayon, may tao pa palang hindi nakatapos ng college, wala po kasi akong kakilala kahit isa na high school lang ang tinapos, kaya nagtataka talaga ako. Biglang nagyalo ang hongin sosyolo. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang hawak na basahan, nagpatuloy si Isabel. Kapag nakikipag-usap po ako sa magkakaibigan ko mula sa Ateneo, napapansin ko talaga. Iba ang level ng usapan ng mga high school graduate lang. Parang dahil kulang sa kaalaman, walang klas ganon. Hinilang ang asawa niya ang damit niya sa ilalim ng mesa. Ano ba ang problema mo? Sa harap ng buong pamilya, ganyan ang sinasabi mo kay ate? Tumahimik ka na. Iwinaksi ni Isabel ang kamay ng asawa. Bakit? Mali ba ako? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kapag nagsama-sama ang magaling sa magagandang universidad, iba ang magasalitang ginagamit, iba ang level ng usapan. Ibinagsak ni Aling Cora ang hawak na baso sa mesa. Nagulat si Isabel. Tiningnan siya ni Aling Cora ng masama. Walang hiya ka. Alam mo ba kung sino ang nagbayad para sa tsondo na tinutulugan niyo ngayon ng mahimbing? Nanigas ang mukha ni Isabel. Itinaas ni Aling Chora ang boses. Anggate mo na minamalit mo ngayon dahil walang pinag-aralan ang bumili non. Para kayong walang utang na loob na may matirhan, siya ang bumili non. Yumuko ang asawa ni Isabel. Tumingin si Aling Cora sa paligid. At hindi lang yan. Kung may mata ka, tingnan mo. Itong malaking bahay na kinaupuan natin ngayon, pera rin ng ate mo ang ipinambili niyan. Nakapangalan sa kanya ang titulo ng bahay na ito. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Itinuro ni Aling Cora si Elena. Habang nayayabang ka diyan tungkol sa klas mo, alam mo ba kung gaano nahirap ang ate mo sa loob ng 20 taon? Naglinis siya ng sahig sa karinderya. Inalagaan ang asawa niya at tinakasan ang maumuutang sa pamilyang ito para lang ibangon tayong lahat. Itong negosyo natin na kumikita ng daan-daang milyon bawat taon, kaninong pawis ba ang pinakmulan niyan para lang makapagsalita ka ng ganyan? Tiningnan ni Aling Cora ang asawa ni Isabel. Marco, magsabi ka ng totoo. Noong nakaaral ka sa universidad, sino ang nakbayad ng milyon-milyong tuition mo? Hindi ba't ang ate mo mula sa pagbebenta ng pagkain? Nakapag-aral ka ng walang inaalala hanggang sa makatapos ka ng masters dahil sa pera niya, hindi ba? Lalong yumuko si Marco. Nagpatuloy si Aling Cora. Kung may tainga ka, makinig ka. Yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa mo ngayon, nakapasok lang siya diyan dahil sa ate mo. Alam mo ba kung gaano human nga ang CEO, kumpanyang yon sa kabutihan ng ate mo, nanlaki ang mamata ni Isabel? Itinuro ni Aling Chora si Marco. Noong interview niya, binigyan siyang ng mataas na puntos ng CEO dahil mapagkakatiwalaan ang pamilya ni CEO Elena. Kaya nakapasa ang asawa mo hindi dahil sa sarili niyang galing. Namula ang mukha ni Isabel. Malamig na nagpatuloy si Aling Chora.
Mula sa kasal ninyo sa isang 5-star hotel hanggang sa honeymoon nyo sa Europe, lahat yon galing sa bulsa niya. Isang palamunin na walang trabaho, paano mo nagagawang maliitin ang taong nagligtas sa pamilyang ito? Walang kwenta, itikom mo yang bibig mo. Nanginginig na sinabi ni Isabel, "Nay, hindi ko po sinasadya, nakukuwento lang po ako tungkol sa mga kaibigan ko." Iwinasiwas ni Aling Cora ang kamay. "Tumahimik ka, huwag ka nang magpalusot. Anong silbing diploma mo mula sa sikat na universidad sa Maynila kung isa ka lang namang tambay sa bahay? Yung kakarampot na sweldo ng asawa mo, inubos mo lang sa pagbili ng mga haling bag sa mall at pagbabayad ng credit card. Hindi ba? Akala mo hindi ko alam?" Nagulat si Mark. Tiningnan ni Aling Chora si Elena. "Hanggat nabubuhay ako, hindi ko hahayaang may mang-api sa tunay na haligingang pamilyang ito." Si Elena, "Yung diploma ba, nakakain, hindi yan mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang kakayahang tumulong sa kapwa at ang mabuting puso." Tumayo si Isabel. "Excuse me po, Nay. Pupunta lang po ako sa banyo." Mabilis na umalis si Isabel. Tahimik na naklakpit si Elena ng mesa. Hinawakan ni Aling Chora ang kamay niya. "Panganay ko, pasensya na sa narinig mo. Magpahinga ka na muna." Ngumiti si Elena at tumango. Hinigpitan ni Aling Cora ang hawak. "Dahil sa isang anghel na tulad mo kaya nakaahon ang pamilyang ito, pasensya na at salamat." Hinawakan ni Elena ang kamay ng biyenan. "Ano po ba kayo, Nay? Ako po ang dapat magpasalamat dahil ipinagtanggol ninyo ako." Pagkatapos ng bagong taon, si Elena ay nasa opisina niya bilang CEO ng kanyang franchise. Tinitiknan niya ang mga papeles para sa rental support ng mga franchisees. Pumasok ang kanyang sekretarya. "Ma'am, handa na po ang food testing para sa bagong menu." "Sige, bababa na ako," sagot ni Elena. Tumingin siya sa bintana at naalala ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Nui may maliit na karinderya lang siya. Isang araw, pumasok ang may-aring gusali. "May 1 buwan ka para umalis. Papasok dito ang isang franchise ng coffee shop." Nagulat si Elena. "Pero may 1 taon pa po ang kontrata ko." Ngumisi ang may-ari. "Babayaran ko ang penalty, doble ang ibabayad ng coffee shop sa renta." Nakiusap si Elena. "Pakiusap po, pag-isipan nyo." Iwinasiwas ng may-ari ang kamay. "Umalis ka na lang." Narinig ito ng makatabing tindero sa palengke at naktipon sila sa karinderiya ni Elena. Isang tindera ng gulay ang kumpronta sa may-ari. "Bakit niyo ginagawa ito? Napakasipag niyang magtinda." Sumang-ayon ang may-ari ng meat shop. "Oh, siya pa nga ang nanguna para umunlad ang lugar natin." Inis na sinabi ng may-ari, "Wala kayong pakialam dito." Humarap ang presidente ng asosasyon ng mga taga-palengke. "Anong walang pakialam? Lalaban kaming lahat." Dahil sa sama-samang protesta, umatras ang may-ari. Hinding-hindi makakalimutan ni Elena ang utang na loob na iyon. Bumalik sa kasalukuyan si Elena at bumaba sa food tasting area. "Sige, ngayon, ako mismo ang magluluto. Tikman ninyo," sabi niya sa mga empleyado. Pumalakpak sila. Samantala, si Isabelle ay nasa VIP lounge ni isang high-end mall sa Makati. "Ma'am, ito po ang bago naming collection. Limited edition po," sabi ng sales staff habang ipinapakita ang isang bag. "Magkano?" tanong ni Isabel. 225,000 pesos po." Walang pag-alin lang ang inabot ni Isabel ang kanyang credit card. Ito na. Umuwi si Isabel na may dalang maraming shopping bags. Kinagabihan, ikinalat niya ang nga pinamili sa sahig. May mga sulat sa mesa. Kinuha niya ang isa. Isang past due notice mula sa credit card company. Nanginginig ang kamay niya. Ang pangalawa at pangatlong sulat ay ma-collection notice din na paupo si Isabel. "Hindi ko pa nga nababayaran yung nakaraang buwan." 9:00 gabi dumating si Marco. Nakita niya ang masulat. "Ano to?"
Ang dami mo na namang pinamili, binili ko lang yung kailangan, sagot ni Isabelle. Itinaas ni Marco ang boses. Kailangan? Paano natin babayaran lahat to sa sweldo ko? Nakus, nepraso si Isabelle. Kaya nga dapat mas malaki ang kitain mo, napabuntong hininga si Marco. Isabel, baka pwede tayong humingi ng tulong kay ate. Baka mabangkarote tayo nito. Sumimangot si Isabel. Ano? Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Mabait naman si ate. Tutulungan niya tayo. Iwinaksi ni Isabel ang kamay. Ayokong magmakaawa sa isang high school graduate lang, nagulat si Marco. Anong kinalaman nun? Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Nanlizik ang makamata ni Isabel. Utang na loob? Mayaman lang siya, yon lang. Tingin mo magaling siya? Ako, hindi. Umiling si Marco. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang dami niyang naitulong sa atin. Pumasok si Isabel sa kwarto at ibinaksak ang pinto. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Nung kumukuha siya ng master's degree, nasangkot siya sa isang plagiarism scandal. Nang mabalitaan din ang maling paggamit ng research funds, muntik na siyang ma-expel. Para takasan ito, nakpakasal siya agad kay Marco. Walang nakakaalam nito. Hating gabi, binuksan niya ang kanyang laptop at signarch ang pangalan ng franchise ni Elena. Nagbukas siya ng isang forum para sa mga nanay at pinag-aralan ang review system ng isang food delivery app. Ngumisi siya. Dito ako magsisimula. Nag-download siya ng VPN. Sorry ate, pero kailangan kitang pabagsakin. Isinulat ni Isabel ang isang script para sa mga pekeng reklamo. Makalipas ang isang buwan, abala ang opisina ni Elena sa pag-aanda para sa ika-100 branch anniversary. Biglang tumunog ang emergency alarm mula sa call center. Anong nangyayari? Tanong ng manager. Humahangos na tumakbo ang isang call center agent. Sir, biglang dumami ang mga customer complaint. Pumunta ang manager sa call center. Lahat ng telepono ay kumikislap. Samantala, si Isabel ay nasa isang tagong underground market sa Quiapo. Huminto siya sa isang maliit na tindahan ng cellphone. Anong kailangan mo? Tanong may-ari. Pabulong na sinabi ni Isabel, may mga SIM lock na phone kayo. Mga 5 sana. Cash? Cash. Kumuha ang may-ari ng ilang luma at murang telepono. Nagbayad si Isabel at umalis. Sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang isang plastic bag na may mga patay na ipis at bulok na gulay. Inilagay niya ang nga ito sa isang take-out container mula sa franchise ni Elena. Kumuha siya ng maraming litrato. Binuksan niya ang laptop, nag-activate ng VPN at gumawa ng bagong account sa isang online forum gamit ang isa sa mga bagong telepono. Ang pamagat, pagbubunyag mula sa isang dating empleyado na tinanggal ng hindi makatarungan. Mabilis siyang nag-type. Ang CEO na high school graduate ay inubos lang ang pera ng mga franchisee at walang pakialam sa kalinisan. Narito ang ebidensya. In-upload niya ang mga litrato. Heto na, bulong niya. Gumawa siya ng maraming pekeng account at nagsimulang magkomento sa sarili niyang post. Umorder din ako diyan, may amoy yung pagkain. Kaya pala, hindi dapat nagpapatakbo na negosyo ang mga walang pinag-aralan. Kawawa naman yung mga franchisee. Sa loop ng 10 minuto, mahigit 20 na ang komento. Ipinost niya ito sa iba't ibang websites at nagiwan ng mga negatibong review sa delivery app. Napanood niya ang pagtaas ng views. 1,000, 5,000, 10,000. Ngumiti siya. Nakagulo ang call center ng kumpanya. Umakyat ang manager sa opisina ni Elena. Ma'am, may malaking problema po tayo. Ipinakita niya ang tablet. Nasa trending topics ng social media ang pangalan ng franchise ni Elena, puno ng masasakit na komento. Pumasok ang sekretarya. Ma'am, sunod-sunod po ang tawag ng franchisee. Tumayo si Elena. Ipatawag ang lahat. Mag-meeting tayo. Sa mga branch sa buong bansa,
Nagsimulang mag-cancel ng reservation ng mga customer. Sa isang branch, nakiusap ang may-ari. Sir, malinis po kami dito. Pwede niyo pong tingnan. Nakita ko na sa internet. I cancel niyo na lang. Sagot sa telepono. Puno naman ng mga nagre-reklamang customer ang ibang branch. Pumasok si Elena sa conference room. Alam niyo na ang sitwasyon, sabi niya. Kunin niyo lahat ng sanitation records at resibo ng mga supplier. Ma'am, totoo po bang sa atin yung nga litrato? Tanong ng isang empleyado. Hindi, pekeng litrato yon. Kailangan nating patunayan. Huwag kayong mataranta. Manatili tayong kalmado. Malinis ang konsensya natin. Samantala, si Isabel ay kumakain ng brunch sa isang mamahaling cafe. Nakita niya sa news app ang pagbagsak ng stocks ng kumpanya ni Elena. Ngumiti siya. Simula pa lang to. Gumawa siyang bagong post. Dagdag na pagbubunyag. Pekeng diploma na siya. Nagtip siya. Nagsinungaling siyang college graduate para makakuha ng investors. Kumukuha rin siya ng kickback. Ilang minuto lang, dumami na naman ang komento. Tumawag si Elena sa isang malaking law firm. Makalipas ang isang oras, dumating ang 3 abogado na eksperto sa cybercrime. Ma'am, malinaf na libel ito. Kailangan nating maksampang kaso. Sabi ng isang abogado, mahahanap ba natin kung sino ang may gawa? Possible po sa pamamagitan ng IP tracking. Makikipag-ugnayan kami sa NBI Cybercrime Division. Sige, magsampa kayo ng kaso. Walang areglo. Naglabas ang abogado, no me lea papeles. Bukas na bukas po, isasampa na namin. Inutusan ni Elena ang PR team na gumawa ng press statement. Lalabanan namin ang mamalisyosong paninira, walang areglo. Kinagabihan, nanunot ng balita si Isabel. Inanunsyo ang pahayag ng kumpanya ni Elena. Kinabahan siya sandali pero ngumiti rin. Gumamit akong VPN. Paano nila ako mahahanap? Nagplano siya para sa susunod na hakbang. Lumipas ang 1 linggo. Puno nga vlogger ang labas ng ma-branch ni Elena. Nandito po tayo para alamin kung totoo ang maalegasyon. Sabi ngang isang vlogger sa kanyang livestream. Walang customer sa loob. Nagkaroon ng emergency meeting sa opisina. Ma'am, bumagsak po ng 60% ang sales natin, sabi ng finance head. Hindi na raw po makakapagbayad ng renta ang mga franchisee, sabi naman ng operations head. Magkano ang natitira nating pondo? Tanong ni Elena, mga 150 million pesos po. Ilabas niyo lahat. Sasagutin ng head office ang renta at lugi ng mga franchisee. Nagulat ang mga executive. Pero ma'am, yung pondo po natin, okay lang. Kung malugi sila, malulugi rin tayo. Kailangan nating lumaban. Kinabukasan, lumabas ang balita sa diaryo. Pero iba ang dating. Pagtulong en head office sa MH Franchise, isang paraan en pagpapahimik. Nakmura si Elena. Anong klaseng balita to, ma'am? Mukhang binayaran po ngang kalaban nating kumpanya ang media, sabi ng PR head. Kinagat ni Elena ang labi. Nang hapon na iyon, pumunta si Isabel sa bahay ng biyenan, dala ang mamahaling cosmetics. Pinagbuksan siya ni Aling Chora ng nakasimangot. Bakit ka nandito? Para po sa inyo, Nay. Hindi ito tinanggap ni Aling Chora. Anong kailangan mo? Sa loop po tayo mag-usap. Pumasok sila. Nay, nakikita niyo po ba ang nangyayari sa kumpanya ni ate? O tapos, baka po malugi na yon. Kapag nangyari yon, kukunin lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya. Tumim ang tingin ni Aling Chora. Pati po itong bahay, nakapangalan sa kanya, dapat po ilipat niyo na ang pangalan habang maaga. Tumayo si Aling Chora, kinuha ang cosmetics at itinapon sa labas. Umalis ka. Nay, para po sa inyo to. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Mabilis na umalis si Isabel. Kinagabihan, dumating si Marco. Malaki ang problema natin. Sabi ni Isabel, malulugi ang kumpanya ni ate. Kukunin din ang kondo natin. Ano? Nakapangalan sa kanya ang unit natin. Kukunin ng bangko yan.
Hindi maari. Kailangan nating ilipat ang pangalan ngayon din kung hindi sa kalye tayo pupulutin. Kinumbinsi ni Isabelle si Marco buong gabi. Ang dami na nating utang. Paano pa kung mawalan tayong bahay? Paano ko sasabihin yan kay ate? Umiyak si Isabel. Buntis ako. Para sa magiging anak natin, iligtas natin ang bahay. Nagulat si Marco. Totu, tumango si Isabel. Pumayag si Marco. Kinabukasan, pumunta si Marco sa opisina ni Elena. Kumatok siya. Ate, si Marco po ito. Pinagbuksan siya ni Elena. Marco, pasok. Inabot ni Marco ang isang folder. Ate, ito po. Binuksan ito ni Elena. Isang deed of sale para sa paglilipat ng titulo ng Chondo. Nanigas ang mukha ni Elena. Narinig ko po na mahirap ang sitwasyon niyo. Baka lang po. Itinulak ni Elena ang papeles. Labas, ate, pakinggan niyo po muna. Sinabi kong lumabas ka. Ate, napilitan lang po ako. Marco, kinalimutan mo na ba lahat ng ginawa ko para sayo? Mula sa tuition mo hanggang sa trabaho mo, tapos gagawin mo sa akin to. Labas. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Mabilis na umalis si Marco. Samantala, si Isabel ay nasa harap ng laptop, gagawa sana ng bagong post. Biglang nag-pop up ang isang warning. Data limit exceeded. Sa inis, pinindot niya ang Wi-Fi button at kumonekta sa home Wi-Fi nila. Mabilis siyang nag-post at i-disconnect ito. Sa opisina ng law firm, isang cybercrime expert ang napasiga. Huli ka, ano yon? Nakuha ko ang IP address niya. Hindi siya gumamit ng VPN. Mabilis na tumawag ang abogado. NBI Cybercrime Division. Emergency trace request po kami. Makalipas ang isang oras, natukoy ang lokasyon. Isang kondo sa BGJ. Unit 403. Tinawagan ang abogado. Mabilis na pumunta ang abogado sa opisina ni Elena. Ma'am, natukoy na po natin ang lokasyon ng salarin. Tiningnan ni Elena ang address. Nanginginig ang kamay niya. Ito ang address ni Marco at Isabel. Si Isabel, kilala niyo po? Asawa pong bayaw ko. Nagulat ang abogado. Tumawag kayo sa NBI. Humingi kayo ng search warrant ngayon na. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, inisyu ang search warrant. Samantala, dumating ang mga taga City Health Office sa gusali ni Elena para sa isang surprise inspection. May reklamo po kaming natanggap, sabi ng inspektor. Sakto namang dumating ang sandamakmak na media. Sumisigaw sila, totoo po ba ang alegasyon? Nagtaka si Elena kung paano nalaman ng media ang eksaktong oras ng inspection. Mula sa likod ng reporter, sumigaw ang dati niyang landlord. Ako ang magpapatunay. Matagal nang marumi ang negosyo ng babaeng yan. Nagulat si Elena. Lumapit ang landlord sa media. Nun pa man, marumi na ang karinderya niya. Ako mismo ang nakakita. Biglang may humarurot na fan sa harap ng gusali. Bumaba ang presidente ng Asosasyon ng mga Tagapalengke. Tumabi kayo, sigaw niya. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Mataga media, tingnan niyo to. Isandaang pirma mula sa matagapalengke na nagpapatunay sa kabaitan ni Elena. Ipinakita niya ang mga dokumento. Si Elena ang nagahon sa amin. Siya ang tumulong sa mga naluluging tindero. Dumating pa ang 2 tindera. Huwag kayong maniwala sa kanya. Napakasipak ni Elena. 10 taon ko siyang katabi. Napakalinis niya sa pagluluto. Kinuvaluhan ng presidente ang landlord. Sinungaling ka. Ibubulgar ko lahat ng ginawa mo sa amin. Yung panloloko mo sa maupa at yung tax evasion mo. Namutla ang landlord. Iwinagaywe ng presidente ang isa pang folder. Nandito lahat ng ebidensya. Ipapasa ko to sa BR. Mabilis na umatras ang landlord at tumakbo. Samantala, dumating ang pulis sa Chondo ni Isabel. Pinwersang buksan ang pinto. NBE, huwag kayong gagalaw. Natagpuan si Isabel na nagtatago sa ilalim ng sofa.
May warrant po ba kayo? Ipinakita ng ahente ang warrant. Nahanap ang laptop at ang 5 burner phones. Arestado ka para sa cyber libel at business interference. Sa NBI interrogation room, todo tanggi si Isabel. Hindi po ako yan. May nag-frame up sa akin. Pumasok si Elena kasama ang abogado. Namutla si Isabel. Ate, inilapak ng abogado ang mga ebidensya. Ang orihinal na litrato mula sa mga telepono, ang wifi log, at ang bank transfer records sa isang troll farm operator. Bakit mo ginawa to? Tanong ni Elena. Anong kasalanan ko sa iyo? Umiyak si Isabel. Sorry ate. Ngumisi si Elena. Huwag kang umasa ng patawad. Sinabi ni Elena sa investigador, pakisigurado po na mapatawan siya ng pinakamabigat na parusa. Walang areglo, umalis si Elena, nagiyak si Isabel. Kinabukasan, nagpatawag si Elena ng press conference. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya, ang metadata ng mga pekeng litrato, ang iplogs at ang video ng mataga-palengke na nagtatanggol sa kanya. Naging emosyonal ang mga tao. Nagsimulang pumalakpak ang mga franchise. Ma'am, patawarin niyo po kami sa pagdududa. Nagsimulang mag-viral ang kwento. Ang publiko, nawa at humanga kay Elena ay nagsimula ng isang solidarity buying movement. Dinumog ng mga tao ang kanyang mga restaurant. Nag-crash ang delivery app dahil sa dami ng order. Nag-triple ang sales ng kumpanya. Sa kulungan, dinalaw ni Aling Chora si Isabel. Wala kang kwentang tao, sabi niya. Itatakwil ka na namin sa pamilya. Dumating si Marco. Dala niya ang divorce papers. Nagsinungaling ka sa akin, sabi niya, matapos malaman ang tungkol sa plagiarism at pagbubuntis. Pumirma siya. Lahat ng ari-arian ni Isabel ay na-freeze dahil sa 500 million peso lawsuit na isinampa ni Elena. Isang investigative vloge ang naglaba NG expose tungkol sa nakaraan ni Isabel. Lalo siyang kinamuhian ng publiko. Makalipas ang isang taon, ipinagdiriwang ang ika-70 kaarawan ni Aling Chora sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Daang bisita ang dumalo. Tumayo si Aling Chora. Ang dahilan kung bakit ako malusog hanggang ngayon ay dahil sa manugang kong si Elena. Yumuko siya kay Elena. Anak, salamat. Kung wala ka, wala kami. Pumalakpak ang lahat. Si Elena ay nagtayo ng isang foundation para sa mga anak na mga franchisee at nagdonate para sa modernisasyon ng palengke kung saan siya nagsimula. Nag-expand ang kanyang negosyo sa Southeast Asia. Ginawaran siya ng Most Respected Woman, Entrepreneur of the Year Award. Samantala, si Isabel, matapos makalaya, ay nakatira sa isang masikip na boarding house. Nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng plato sa isang samyupsal restaurant. Isang gabi, sinisigawan siya ng manager. Ang bagal mong kumilos, tanggal ka na. Habang naglalakad siya sa ulanan, nakita niya sa isang higanteng billboard sa EDSA ang live broadcast ng awards night. Napanood niya si Elena na tumatanggap ng tropeo, nakangiti. Nabitawan niya ang kanyang supot ng instant noodles. Napaluhod siya sa gitnang kalsada, umiiyak. Bakit? Bakit ako nakaganito? Ang maningning na ilaw mula sa billboard ay tumatama sa kanyang kahabag-habag na anyo. Ang matagumpay na ngiti ni Elena at ang paghihirap ni Isabel ay isang malinaw na larawan ng magkaibang tadhana. Kinabukasan, si Elena, kasama ang asawa, ay namimigay ng kakanin sa mga tagapalengke. Bawat isa ay nagpapasalamat sa kanya. Salamat sa inyo, sabi niya, dahil sa inyo, narating ko ito. Magkahawak kamay silang naglakad sa masayang palengke sa ilalim ng sikat ng araw. Ang tunay na halaga ay wala sa diploma kundi sa puso at gawa. Ang mga taong may mabuting puso ay palaging magtatagumpay. Ang mga nagtatanim ng kasamaan ay aanihin din ang bunga nito. Para sa lahat ng tahimik na nagsisikap, nawahi magbigay ng inspirasyon ang kwentong ito.
Kung napakinggan ninyo hanggang dulo, makiwan lang ng komento ng narinig ko ng buwa.